Good evening, bro. Sendo, bro Tata, Yes. bro Winter, bro Angel. Good evening sa lahat. Isa lang katanungan ko, bro. Okay, go Ito ahead. kasi madalas na accusation sa atin yung lumuluho tayo sa harapan ng imahe. Ma-interpret ng ibang sikta na nagdasal tayo sa ng imahe. Wala ba itong paraan na hindi nila tayo ma-interpret na yung larawan ng dinadasalan natin? Wala bang yung makita nila ba na pa-interpret nila na hindi yan ang larawan dinadasalan nila? Wala ba tayong paraan na gano'n? Okay, Brother Dennis, pakisagot. Okay, so pagdating naman po sa mga kapatid natin, no, na hindi nakakaintindi, hindi naman natin yung kontrolado, no, kapatid, no. Kung magagawa lang natin ay sagutin kung ano yung mga katanungan nila, kung ano yung mga hindi nila maintindihan sa ating pananampalataya, at nailatag naman natin lahat, no, ng mga ebidensya sa Biblia, no, at sa ating doktrina sa simbahan. Na kung hindi pa rin nila tanggap, hindi na natin yung problema. So magagawa lang natin ay pagdasal na lang natin sila. So yan po. Ang tanong ay ganito. Sir, good evening. Pwede nyo i-explain ang Psalm 115? Kasi parati yan sinasabi sa mga born again against sa atin. From Viente 5 Moreno Abalo. Yes. Pwede ba nating mabasa yun? Ano yun? Yung sa Salmo na yun, bro? Yung ano ba? Yung may mga mata, hindi nakakakita. Okay. May bibig, hindi nakapagsalita. Actually, yung sagot po natin dyan, tama po yung talata, tama po yung nakasulat, maling-mali lang po yung pagkaunawa. Dahil po yung binabanggit po dyan ay hindi naman po yung tungkol sa pagkakaroon ng mga imahin ng simbahan. At never been mentioned dyan po, mga kapatid, kasi letra por letra silang naniniwala na kapag hindi nabasa ay mali. Never been mentioned dyan sa talatang yan na sinasabi na mali ang magkakaroon ng sagradong imahin o yung sacred images. Ang sinasabi dyan, na may mga mata sila, hindi makakita, may mga bibig pero hindi naman makapagsalita, yan ay totoo dahil yun ay it refers to the rebulto na ginawa po yung mga Diyos-Diyosan. But again, in our church, hindi po natin ginagawa, never po natin ginawang Diyos-Diyosan ang atin pong mga imahen sa simbahan. Yan po ay naka-state po yan sa ating katekismo nating simbahan that the sacred images is not an object of worship, but it is a sacred image kung saan ay nagpapaalala sa atin, katulad namang kapag nakita natin yung sacred image ng Santo Cristo, naaalala po natin na si Cristo ay ipinako sa krus, at ito po ay nagpapaalala sa atin na tayo ay tinubos ng Diyos. Hindi po para sambahin, kundi para sa pagpapaalala lamang. Tama ang talata, mali lamang yung pagkaunawa. Salamat po. Ayan. Kung sakaling gamitan kayo ng awit 115, napakadali lang basahin yan. Alam nyo anong sikreto dyan sa talatang yan? Basahin mo ang verse 2 and 3. Sila kasi pag nagbasa, nagsisimula sa verse 4. Atras mo ang 2 and 3, and then banggitin mo yung dasal nating Our Father, who art in heaven. Yun. Banggitin mo lang yun. Sabi kasi sa awit 115, Panginoon, hindi kami ang dapat na parangalan, kundi kayo, dahil sa inyong pag-ibig at katapatan. Ang nagsasalita dito, believer. Tandaan nyo ang nagsasalita rito, believer sa Panginoon. Sunod, verse 2. Bakit kami kinukutya? Bakit kami kinukutya ng ibang bansa at sinasabi nilang nasaan na ang inyong Diyos? Ang nagsasalita niyan, hinahanapan ng Diyos ng kabilang ng dagaibang lupa, hinahanapan sila, asan ba Diyos nyo? Asan ba ang Diyos nyo? Sumagot ngayon siya sa verse 3. Sabi niya sa verse 3, ganito, ang aming Diyos ay nasa langit at ginagawa niya ang kanyang nais. Ngayon, tayo ba, nasaan ba ang Diyos ng Katoliko? Ang Diyos ng Katoliko nasa langit.
Sabi nga sa sa dasal natin Ama namin na nasa langit ka. O yun. Ama namin na nasa langit ka. Kung sasabihin nila na yung ating Diyos ay rebulto, kailangan nilang patunayan na yung Ama namin na nasa langit ka, rebulto yun. Pag di nila kaya patunayan yun na yun ay rebulto, then mali sila. Ngayon, ano yung nakalagay naman sa baba? Ngunit ang kanilang mga Diyos ay yari sa pilak at ginto na gawa lang ng tao. So yung kinikilalang Diyos ng mga taga-ibang lupa ay gawa lang ng kanilang kamay. Hindi yan nakakaapekto sa ating mga Katoliko dahil ang ating Diyos naman ay hindi gawa ng ating kamay. Katunayan, ewan ko lang ano sa Tagalog yun, pero sa Bisaya meron kaming kanta Himaya sa Diyos dito sa langit. Himaya sa Diyos dito sa langit. Kaluwalhatian ng Panginoon na nasa langit. Yun tayo. Yun ang ating turo. Kaluwalhatian ng Diyos na nasa langit. Ang Diyos ng Katoliko nasa langit. Kaya ang Diyos ng Katoliko, hindi yun gawa ng kamay ng tao. Pero yung Diyos ng mga taga-ibang lupa ay gawa ng kamay ng tao. Sabi nga dito, ngunit ang kanila. Sinong kanila? Yung mga taga-ibang lupa. Yung mga pagano. Yung kanilang Diyos ay yari sa pilak at ginto na gawa lang ng tao. So yung kanilang Diyos, gawa lang ng kanilang kamay. Ang Diyos ng Katoliko, hindi gawa ng kamay ng Katoliko. Kung ang sabihin nila ngayon yung rebulto natin, wala naman tayong turo na yung rebulto natin ay ating Diyos. Tuloy, may bibig sila, ngunit hindi nakakapagsalita. May mga mata, ngunit hindi nakakakita. Ang Diyos ng taga-ibang lupa may bibig, hindi naman nagsasalita. Pero ang Diyos ng Katoliko may bibig, nagsasalita yan. Kinausap pa nga si Sister Sister Bernadette yung isa, Sister Faustina. Kinakausap pa nga Ano pa? Yung pinakitaan ng apparition. Ni Mama Mary, hindi naman Diyos si Mama Mary, pero pag si Mama Mary nagpakita, nagsasalita naman yun. Samantalang ang Diyos ng mga taga-ibang lupa, hindi nagsasalita. Bakit? Sa kanila kasi, sa mga pagano, yung mismong rebulto nila, yun ang kanilang Diyos. Pero sa Katoliko, wala namang turo na Diyos ang rebulto. Yan. Kaya nga yung born again na si John Michael Hubay, yung tagam na, wala may sulod. Nagtanda na dahil nung unang pagpasok niya, hinanapan ko siya ng ebidensya, saan mo nabasa sa Aklat Katoliko na meron kaming turong Katoliko na ang mga rebulto ay Diyos namin, walang naibigay. Ang ginawa niya lang, dumaldal ng dumaldal, walang ibinigay. Ngayon, nakaka-apekto ba sa atin ang awit 115? Ang sagot ay hindi. Bakit? Hindi naman natin Diyos ang gawa ng ating kamay. Nandaan nyo yan Yung Ark of the Covenant, gawa yun ng kamay ng tao pero hindi yun Diyos. May pakpak pa nga yun hindi lang lumilipad. No? Pero, hindi yun kinikilalang Diyos. Samantalang dito sa awit 115, ang Diyos ng mga taga-ibang lupa ay yari sa pilak at ginto na gawa lang ng tao. Hindi nakakaapekto sa atin yan. Pag sinabi nila, yang rebulto nyo, may bibig ba yan? Sabihin mo, meron, pero hindi naman yan Diyos namin Yan, nagsasalita ba? Ba't mo sasalita, rebulto nga. Tama ba sinasabi ng talata? Sinasabi ng talata, Diyos yon, pero sa amin, hindi naman Diyos ang rebulto. Kahit isa-isahin pa nila na ng pagbasa yan,
As long as wala silang mababasa sa Aklat Katoliko na Diyos natin ang ating mga rebulto, then hindi nila pwedeng ilapat sa atin yan. Dahil maliwanag ang verse 4, ang kanilang mga Diyos ay yari sa pilak at ginto na gawa lang ng tao. Sa ating mga Katoliko, ang ating Diyos, our Father who art in heaven. Hindi gawa ng tao yun. Diyan makikita na ang kanilang unawa ay hindi talaga tumitira sa ating aral. Ang kanilang tinitira ay ang kanilang maling akala at hindi ang ating opisyal na turo. Kung baga sa boxing, hindi tayo ang kinakalaban. Hindi tayo ang sinusuntok. Ang sinusuntok na yung ringside. Brother Jendo. Yes, Brother Tata. Paus na ako. Punto por punto naman yun. Pero may nag-react din sa kadalasan yun ang gamitin nila. Pero malinaw naman yun na speaking dyan sa Biblia is dalawang uri ng rebulto o larawan. Yes. Yung Diyos at saka yung idols at saka yung icon, sacred images. Malinaw naman yung binasa ni mo 4 na tumutukoy yun sa idols kung Diyos, di ba? Yes. So, ang dami ng tinanong ko pag ang iba't ibang sikta magamit dyan, ang tanong kahit yung Exodus 23 hanggang 5, ang tanong ko, sa ngayon po kayo na ang ginawa nila ay mga Diyos. Sa ngayon sila. Diba? No. So ano bang klaseng larawan yung ginawa nila? Ay, hindi lang naman masagot. Basta Diyos lang. Diba? Dapat nalaman na kung anong klaseng larawan yung ginawa nila. Dahil kung sasakyan natin ang nila, parang bumabita sa inang Diyos. Ano yung rebulto ng isang? May mata, makakita ba yan? May tunga, makakaroon ba? Parang sa kanila, Diyos na lang po Dahil kinagalaman naman itong bayani. So, yun, kung tanongin, wala nang dyan mo, hindi pa ako nagkaroon ng nagmasita tumutuloy sa ito ng tayo ay nag-Diyos. Pero, mali naman yung mga lahat ng lahat sa ating simbahan ay mga lahat ng pero, wala na basahin mo lang yung halimbawa, yung Isaiah 46 verse 1 na tumutukoy kang buong at kanibo. Mga audience yun. Diba? Sa ikalawang hari, yung Baal at Asura. Unang hari, sa Stado Damas Matog, ang Diyos. Pero hindi lang magiging. Bata. Bakit nila gamitin ka? Dahil mabubuting sila banggitin nila. Kaya ang tanong natin, yung mga pinutukoy na mga Diyos, nandyan na yun sa simbahang Katoliko? Wala naman. So yun ha, tanongin natin, bata, tanongin natin, anong klaseng ito ang ginagawa dyan? Dahil kung tayo sila, si Mama Mili yun, liberto Mama Mili, liberto sa diba? Yun lang ang masishare ko, brother John. Maraming salamat. Okay, wait lang ha. Double check ko lang ang audio ha. Hello. Ayun. Si kanina, parang Kanina, pero ang sound ni Tata Rosal. akala ko ako may problema. Ganun din sa'yo, Brother Aljan, ang pandinig mo?